Ayun. Magandang hapon po. Yun, magpapasalamat po ako na nakabalik ulit tayo. Pasensya na po kahapon. At may ginawa lang po. Ngayon today is a special day. No? Meron tayong bisita at hindi na magiging bisita. Magiging parte na po ng pamilyang makikira na po. No? Sorpresa ko po sa inyo. No? First of all, shout out kay Adrian, ang ating technical director. Tapos ang ating Chief Elmer Francisco, ang ating pinataas na antas ng ating transportasyon. Ayun. So, tayo ay mag-uumpisa ng ating talakayan. Sa mga OFW, no? At nakikinig across the globe. Magandang hapon po. Ayan. Ayun. Ngayon tayo ay mag-uumpisa ng talakayan, no? Dahil meron tayong mahalagang guest, no? Itong guest na to, kayo ba'y nanonood ng Maalaala Mo Kaya? No? Ika nga maraming features ng Maalaala Mo Kaya na nagbigay ng mga tribute sa mga nakaka-inspire. Alam niyo, makikiraan po ng ating programa ay more on nagbibigay ng inspirasyon, nagbibigay ng hope, no? At nagbibigay ng igang panibagong attitude. Sandali lang. Patayin ko na nga po itong music natin. Okay. So, itong ating talakayan, no? Ating hunta-huntahan natin ito. Kung kayo ay nanood ng Maalaala Mo Kaya, meron isang blind, no? Yung itong blind na to, hindi naman siya inborn na blind, no? Pero nagbigay ng malaking inspirasyon para sa atin lahat. In fact, naging kaibigan ko to ng 2008. No? Anyway, before anything, I would like to introduce sa inyo si Paulo Havillana. Ayan, Paulo. Hello. Magandang hapon. Kamusta na? Okay naman, Sir John V. Magandang hapon. Kumusta? Ayun. Paulo, sandali lang. Ilang taong ka na? Ngayon po, kaka-turn ko lang this year. 40 years old na ako this year. 40 na. 40. Wow. Yes, sir. Actually, ang barkada ko dito, ang tito nito. So, alam niyo na yung agwat namin ng edad nito. Bata pa sila, bata pa. Bata pa para sa sa senior. Hindi pa abot ng senior, wala pa. Bata para sa senior. So, correct. No? Ito ang gagawin natin. Paulo. Yes, sir. Tumigil ka nga. Bago yung ating ikwento mo nga sa akin. Kasi hindi ka pa blind noon, di ba? Yes, Kuya John V. Saan ka ba ano ba yung nung bata ka? Siguro nung nagkaisip ka, ilan ba kayo magkapatid? Tapos si Paulo nung bata? Okay. Bali, 3 kaming magkakapatid. Puro lalaki kami lahat. Ako yung bunso sa magkakapatid.
pinanganak ako sa sa Manila. Lumaki ako sa Manila hanggang 10 years old. Sa kami nakatira noon? Sa Cubao, Murphy, Cubao. Pero at the age of 10 years old, nag-migrate ang nanay ko, si Mama. Tessie pangalan ng mama ko. Nag-migrate siya sa Baguio. So, 10 years old, grade 6 ako noon, umakyat kami ng Baguio. 10 years old, kasama ko mga kapatid ko. Dito na ako nag-aral, grade 6. Year 1990 yon, Kuya John V. Ang problem, 1990, pagdating namin ng Baguio, parang ilang months pa lang, 2 months pa lang kami sa Baguio. Nako, inabuta kami ng 1990 earthquake sa Baguio. Naramdaman namin yung 7 point something earthquake. Oo, alam ko yun. 1990, 10 years old ako ng grade 6. So walang choice kundi sinudulit kami ng ng tatay ko naman, balik ng Manila ulit. Ang alam ko, July 16 yun no? Yes, Kazanvi, July 16, eksakto. Ano yun? 3 o'clock, daylight saving time. Tanda yun. 7.8 ata ang magnitude noon sa Baguio. Nagsibaksakan yung mga doon, di ba? Yung mga buildings niya sa Baguio. Hyatt Hotel, bagsak. Tapos doon, nung bata ako, kitang-kita ko yung kasi hindi pa malabo mata ko noon, hindi pa ako blind doon. Kitang-kita ko yung kalsada sa labas ng bahay namin, talagang bumubuka. Wow. Mga bahay sa bundok na nalalaglag, ganun kalakas ang ang lindol noon. Tapos ang problem noon, wala pa masyadong technology ng mga digital. Radio lang. Cellphone. So, yung nanay ko nasa trabaho, hindi namin alam kung nasan, walang communication eh. Talagang parang doomsday dito noon sa Baguio. Okay. So, walang choice, sinundo kami ng tatay ko noon, balik ng Manila. So, nag-aral ako grade 6 hanggang first year high school sa Manila. Then nung medyo naka-recovered na Baguio, balik ako. Second year high school, start na ako ng Baguio City na ulit. From second year, diretso na hanggang mag-graduate ng college. Pero ikaw ba talagang taga Baguio ba kayo? Wala kaming kamag-anak sa Baguio noon. Nag-migrate lang si Mama kasi to be honest, nag-separate kasi parents ko. So yun yung mga panahon na nag-start na maghanap ng panibagong buhay si Mama dito. So napili niya Baguio City. Single mom. Tinalaki kami ng isang single parent. So kung may mga listeners tayo ngayon, Tia John V, na single parent, makaka-relate sila sa story. Yeah. Oh. So nung nakabalik na kayo ng Baguio, ilan kayo? Lahat kayong magkakapatid at saka mama mo? Actually, ako lang talaga ang nagstay sa Manila ng dalawa kami ng panganay kong kapatid, nagstay sa Manila ng ilang years. Yung mama ko tsaka yung second na kapatid ko, yung nasa gitna, nagstay sila sa Baguio, hindi sila bumaba. So ako nag-aral sa Manila tsaka yung panganay hanggang 2 years. Tapos bumalik ulit, after 2 years nag-decide na kami, na bumalik na ulit ng Baguio, sumama na ulit kay mama, tsaka sa isang kapatid ko. Hanggang kailan anong year yon? Anong grade, high school ka na noon? Grade 6 hanggang first year sa Manila, tapos second year, Baguio na dire-diretso. Pero since elementary hanggang grade 5, Manila ako. Okay. Pero so, nung nakatapos ka ng high school, anong school ito? Nag-graduate ako sa Baguio Patriotic High School. Chinese school dito sa Baguio. Chinese school. Pero marunong ka Pero hindi ako marunong mag-Chinese. Hindi. English department lang. Anyway. Okay, sige. Itong nung nag-college ka na, ano ba yung pangarap mo? Bakit kasi ika nga parang ikaw ba siyempre nag-iisa yung mama mo, di ba? Ano yung mga ginagawa mo kung nung nag-iisa yung mama mo? Paano ka napunta doon sa college? Siyempre, dami kayong pinapaaral ng mama mo. Paano mong ginagawa? Anong ginagawa mo nun? Actually, nung kabataan ko, yan, mga grade 6, parang at a young age, nagkaroon ako ng
ng conscious effort sa isip, sa puso ko, na sabi ko, gusto kong matulungan yung nanay ko, yung single mom, single parent, si Tessie. Gusto kong matulungan, mabigyan ng masaganang buhay sa future. Kumbaga, humingi ako kay God ng opportunity, kay Lord ng opportunity na kahit bata, makatulong naman ako sa parents ko kasi nakikita ko yung pagod, hirap ng isang single parent magpalaki ng mga anak. Lalo na tatlong lalaki yan, malalakas kumain. Tuition fee, lahat. Kumbaga ginagawa lahat ng nanay, ng single parent para mapag-aral, maibigay best sa anak niya. So at a young age, Kuya John V, kumbaga nagkaroon ako ng conscious effort na sabi ko, gusto ko matulungan yung nanay ko. So blessing naman sa akin ni God, at a young age, high school, na-involve ako, Kuya John V, sa isang organized basketball sa Baguio, dito sa Baguio. So, umiikot kami iba-ibang lugar sa Philippines, nagkakaroon ng mga tournament, basketball clinics. So at the same time, kumikita ako doon. Nagkakaroon ako ng allowance. So, high school, kay John V, maniwala ka, ako na nagpapaaral sa sarili ko. High school hanggang college. So parang hindi na ako maas sa parents ko sa tuition fee, even allowance. So sa akin, ang point ko doon, kahit papano, sa tingin ko naman, natutupad ko yung commitment ko na mabigyan ko ng komportable, masaganang buhay yung nanay ko. So yun, na dahil sa paglalaro ng basketball, nakakatulong ako sa pag-aaral ko, tsaka sa mama ko, sa family ko. Hanggang sa college, hanggang makagraduate ako. Yun ang naging source of income ko. Nakakapag-provide din ako kay mama kahit papano, nakakatulong ako sa mga gastusin sa bahay ng mga kabataan ko. Okay. Nung pumunta ka na ngayon ng, siyempre, basketball yan, basketball clinic, kung saan ka pumupunta ng province o cities, di ba? Yes. Ngayon, paano nung college? Di siyempre kasi yung college, ibang iba yung schedule ngayon ng college. Minsan, broken yung schedule, di ba? Tama, oo. Paano mo siniksik naman yung tuloy-tuloy ba yung basketball clinic mo? Yung basketball clinics na ginagawa kasi namin, yung team namin, ginagawa namin to kapag sem break. So isa sa October, tapos isa sa March. Tapos may mga schedules kami ng mga out of town, weekends usually nagagawa yon. So kumbaga time management na lang. Lalo na kung may pangarap ka, lahat gagawin mo pagsisikapan mo lahat, i-adjust mo lahat para maabot mo yung mga pangarap mo, lalo na kung ang pangarap mo para sa family, talagang gagawin mo lahat At the same time, nai-enjoy ko naman yung ginagawa ko. Pero ilang taong ka pala sandali, balik ulit natin Ilang taong ka nung basketball clinic na yan nung high school ka? Start ako siguro ng organized basketball mga 13, 14 onwards. 14, yan. Ibig sabihin 14, medyo kumikita-kita ka na rin, Meron na kay John V. Talaga naman. Okay. Magaling ako maglaro noon. Anong taon ka graduate ng high school? 1995. 95. Okay, 1995. Ilang taon ka nun? 15. 15. Maaga ako nag-aaral 15. Nung college ka, 16 years old ka? 15 ako nag-start mag-college. 15. Maaga ka natapos ng college. Kung tutusin. 19. Dapat 19 ako matatapos, pero nag-extend ako ng 1 year. 5 years ko nakuha yung college. So, 20 ako nag-graduate. 20 ka nag-graduate. So, kasi, ito na. Kaya ako na-extend ng 1 year dahil hindi ako nagpo-full load because of basketball. Ako underload. Oh, dahil gusto mo nga talagang bigyan din ng pagginhawaan ng nanay mo at saka mapaaral mo yung sarili mo. Yes, tama. Kasi kung hindi mo gagawin yon na kung magpo-full load ka, mukhang hindi mo magagawa yung basketball clinic. Hindi. Pero, ang mahirapan doon, nanay ko naman sa pang-tuition. Correct. Okay. Ngayon, ito na. Yes. Graduate ka na. Yes. Ng high school, ng college. Yes. Ano unang ginawa mo? Pagka-graduate ko ng college,
Ang unang ginawa ko, humingi ulit ako ng opportunity kay God na mabigyan ako ng mas magandang opportunity na again, word is mas makatulong pa sa nanay ko, sa pamilya ko. So after graduation, bilang taga Baguio, bilang taga probinsya, naghanap ako ng trabaho saan? Sa Maynila. Manila. Mhm. Bakit sa Manila, Kuya John V? Kami mga Bakit? taga province, ang tingin namin sa Maynila is land of milk and honey. Land of opportunities, lahat ng pwedeng pagkakitaan daw nasa Maynila. So, naghanap Mhm. ako ng trabaho sa Manila. Blessing naman ni God, nakahanap ako ng trabaho sa isa sa pinakamalaking telecommunications company sa Philippines. Na-employed ako as Ano, a customer sales officer anong company to? sa Smart. Oh, Hmm. okay. Ano ako, naging customer sales officer ako ng marketing arm ng Smart. Mhm. I was 20 years old nung panahon na yon. So, okay. So, ikaw nagpo-provide sa sarili mo dito sa Manila, Yes. no? Mag, paano, magkano pinapadala mo sa mama mo kung halimbawa gusto mong mabigyan nga siya ng magandang Ang buhay? sweldo ko nung panahon na yon, year 2000, I was earning 20,000 pesos every month. That time, 20,000. malaki So, yun, ha? malaki na. Actually, kay John V, ang 20,000 yan, malaki pa rin. Kasi ang Yeah. minimum salary na dito sa Baguio, nasa 14, 15,000. Oh, yeah, yes, yes, yes. So ngayon, 20,000, nung panahon na yun, year 2000, napakalaki talaga. So I was earning 20,000 pesos, single, mag-isa lang ako sa Manila, sa tinitiran ko, half ng salary ko, pinapadala ko sa nanay ko religiously every month. So basically, 10,000 Wow. pesos. Wow. Malaki yun. 10,000, ano yun, pambayad na ng lahat ng bills sa bahay. Kumbaga, covered na. Wow, that's talaga. Mm-hmm. Oh, so ilan taong kang ganun na nagpapadala? 2,000 hanggang, so more than 1 year. More than 1 year. Bago dumating More than yung life-changing event sa buhay ko. Ano itong Tuloy-tuloy yun, life-changing habang event? nagtatrabaho ako. Ano itong life-changing event? Nung time na nagtatrabaho ako, kasi ako, year 2000, 2001, dumating religiously nakakapagpadala ako. Kumbaga, unti-unti ko na naabot yung mga dreams ng isang bachelor, ng Mm. isang kabataan na nangangarap magkaroon ng magandang trabaho. Ako na yun eh. Kumbaga, Mm. yun na yung picture ng isang youth na gustong umasenso. Ako na yun, unti-unti ko na naabot. I was supposed to be the youngest supervisor ng company na yun. Wow, okay. At the age of 21, I was supposed to be the youngest. Tapos just imagine Kuya John V, every 3 months meron kaming bonus sa company na yun. Every 3 months. Aside of that, nasweldo na 20,000. Yes. Di ba usually 13-month pay? Hmm. Ito, every quarter meron pa. So kumbaga, ang ganda nang nangyayari sa buhay ko. I was at the peak of my career. Abot kamay ko na lahat ng mga pangarap ko. In Tagalog, talagang mas malalim na Tagalog natin dyan, nasa rurok na ako ng tagumpay. Pero pagdating ng Okay. year 2001, kung nakikita ko na naabot ko na yung mga pangarap ko for myself, for my family, especially sa nanay ko na single mom, unti-unti ko na nabibigay the best sa kanya. Yung pangarap ko na commitment ko, natutupad ko na. Ang problem, year 2001, March of 2001, nagkaroon ng life-changing event sa buhay ko. Isang matinding pangyayari na talagang umikot, 180-degree turn ang nangyari sa buhay ko. Sige, ikwento mo tayo. Tuloy mo. Ano yung So life-changing event? from top to bottom ang nangyari sa akin. Kung tatanungin niyo kung ano nangyari, tinamaan ako ng isang matinding sakit. Yung sakit na tumama sa akin, Kuya John V, ay ang tawag ay optic atrophy. Optic atrophy meaning yung optic nerve natin naipit, yung optic nerve, hindi na nagfo-flow Mhm. yung blood and oxygen. So doon sa Oh. mga listeners natin, kung may nakakakita or nakakapanood, mukhang wala namang problema yung mata ko. Pero ang naging damage is yung optic nerve. Yung eyesight ko is, yung mata ko 2020 yan, ang sight niyan kung tutuusin. Pero na-damage, hindi na nagfo-flow yung blood and oxygen sa optic nerve. Ang 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 bad news kay John V, kapag ka nagkaroon ng optic nerve, it is irreparable, irreversible. Wala nang cure, surgery, operation, or even gamot para makakita ulit. Panghabang buhay na. Oh. Second na news is ang sakit na optic atrophy, hereditary Kuya John V sa family namin.
Ang carrier mga babae, nanay. Ang tinatamaan mga anak na lalaki. Tinamaan ako at the age of 21 years old at the peak of my career. In just the span of 1 month, tuloy-tuloy. Palabo ng palabo ang mata ko hanggang halos wala na akong makita. Twice ako na-confine. 3 days. Na-confine ako sa Medical City. 3 days para gamutin yung left eye. Pagkalabas ng hospital, wala na. Hindi na rin gumaling. After how many months? November of the same year, 2001, sumunod naman yung kanan. Isang buwan tuloy-tuloy hanggang halos wala na ako makita. Right now, 5% na lang ang paningin ko. So parang legally blind. Halos totally wala na akong makita. Liwanag na lang. Parang sobrang foggy. Zero visibility ng fog. Yun yung paningin ko ngayon, eyesight. So ang nangyari, 7 na kami sa family na may gantong kapansanan. Meron akong 1, 2, 3, 4, 4 na tito. Yung dalawa doon, kaibigan niyo, si Tito Ricky, Tito Lito. Yung isa doon, kapatid ni Mama, namatay na. Yung isa naman, si Tito Erwin, nasa Canada. Ay, nasa States yung isang pinsan nila Mama. Tapos may dalawa pa akong pinsan, magkapatid sila, si Jason, Jeremy. Nasa States, anak ng tita ko, yung nag-iisang kapatid ni Mama na babae, may anak siya, 2 lalaki. Good news, both sila tinamaan din ng gantong kapansanan, gantong sakit. So we are all 7 in the family. I-trans doon sa family mo, may dugo talaga kayong ganyan. Yes, yung optic atrophy or yung isang tawag dito is Leber's optic hereditary disease. Si Dr. Lieber kasi ang nakadiscover nitong sakit na to, yung hereditary disease na to. Yun, walang cure sa, 7 hereditary talaga. Ang mga babae ang carrier sa family. Okay. 3 kaming lalaki, akong tinamaan. So, paano mo tinanggap yung itong sitwasyon mo to? Wala. Ang hirap ko, Zanvi, sobrang depressing. I was so depressed talaga for how many months? So mga 6 months to be exact. Wala na akong choice from Manila kundi hinatid na ako ng tatay ko nung pabalik sa Baguio kay Mama. Hindi ko kaya mag-isa yan. Pero sandali, di ba ikaw, nag-iisa ka doon sa bahay? Ganon? Nung nangyari yan? Yes. Di ba siyempre, you're living alone, di ba? Yes, Kuya Zanvi. Pagkatapos nung tinamaan ka niyan, ano yung umaga yan, hapon o gabi? Nung pumapasok pa ako, yung story niyan kasi, pagpasok ko sa office, parang unti-unting lumalabong mata ko. Parang nasa computer kasi ako, parang hindi ko nakikita yung mga malabo yung nasa monitor. So ang ginawa ko, nagpa-check ako sa optical clinic, optical shop. Baka lumalabo lang. Ginawa nila ako ng glasses, nung optometrist. After how many days, but parang pag bumabiyahe ako, hindi ko nakikita yung plaka ng kotse sa harap ko. Unti-unting palabo ng palabo. Yung parang ang daming moist, hamog sa mata. So, ganoon. Every day. For 1 week, ganun yun. Inintay ko pa ata 2 weeks na araw-araw palabo ng palabo hanggang sinabihan ko na yung papa ko na parang ang labo ng mata ko. Gusto kong magpa-check up. So, nirecommend sa akin sa Medical City, isang doktor doon, si Dr. Inocencio. Dinala ko sa ophthalmologist, yes. Nung chinek ako, sabi ng ophthalmologist, i-refer daw niya ako sa neuro-opta. Sabi ko sa ano yun neuro sa brain. So chinek ako ng neuro-opta, ang findings is namamagay yung optic nerve. So optic neuritis. So sabi nung doctor, kailangan daw ako ma-confine kinonfine ako for 3 days. Ginamot ako, sinaksakan ako ng 3,000 milligrams ng steroids para mag-subside yung swelling. After nung 3 days na yon, good news, nag-subside yung swelling. Ang bad news, naipit yung optic nerve. So, mas na-damage pa yung optic nerve. So, hindi gumaling. So, ganun ang scenario. Hindi siya abrupt na paggising, wala na akong makita sa left side. So, unti-unti, 1 month, palabo ng palabo. 1 buwan siya kay Zanvi. So, paano ang adjustment mo doon sa, siyempre, lumalabo na, paano ngayon yung performance mo? Paano yung treatment sa iyo ng company? Paano 'yon? Yung sa Cubao kasi nandoon ako naka-assign ako nun sa Smart sa Cubao kung maalala mo pa kay Zanvi yung Fiesta Carnival. Yeah. Doon may Fiesta Carnival pa. Ngayon Shopwise na yun eh. Doon ang Smart office ko noon, doon ako na-assign kasi malapit sa bahay. Pero nung lumalabo na yung mata ko, after nung first confinement ko sa hospital, nag-work pa rin ako after kasi meron pa akong kanang mata na nakakakita. So parang sige, go pa rin ako. Hoping against all hopes na makakakita pa ako through sa mga gamot na binigay sa akin ng doktor.
So ang ginawa sa akin ng supervisor ng manager namin, tinransfer ako sa ibang branch. Kumbaga yung branch na yon, hindi ako mag-isa nagwo-work. Hindi ako hawak ng computer, kumbaga mag-a-assist lang ako sa mga subscribers, sa mga customers. Kung tatanungin mo kay Janvi kung saan ako inassign, malapit lang sa bahay mo. Sa SM Fairview ako inassign. Oh, okay. Doon ako nag-work nung malabo ng isang mata ko. So, may mga kasama ako sa office, may nakahawak ng computer, meron cashier, hindi lahat ako. So, ang assignment ko is mag-assist ng customers. Kung anong concern sila, magbenta. Okay. Doon. Pero, doon na malabo mata ko. Umuwi ako, nag-jeep or nagbabas ako pa uwi ng bahay from Fairview to Cubao, or papasok naman ako from Cubao to Fairview. Grabe, just imagine, ang pasok namin 9 a.m., kailangan ko umalis nung malabo ng mata ko, kailangan ko umalis ng 5 a.m. sa bahay. Hindi dahil sa traffic. Dahil ilang beses ako nakakasakay ng bus, dahil hindi ko nakikita yung signboard, maling bus ang nasasakyan ko. Oh. So nakakailang palit ako ng bus bago makarating ng SM Fairview. Okay. Dahil sasakay ako, akala ko SM Fairview, yung pala ang bus na nasasakyan ko, Caloocan. Pinipilit ko mag-work. Monumento, Letre, iba-ibang bus na nasasakyan ko. Actually, pagbalikan nila yung maalaala mo kaya story ng mga listeners, makikita nila yung mga senaryo doon na nakakapalit-palit ako ng bus. Mali ang mga bus na nasasakyan ko. Okay. Pero hindi pa rin ako sumusuko kasi may pangarap ako eh. Tapos nasa denial stage din ako. Okay. I would like to focus doon sa denial stage. Paano mo yung doon sa denial stage? Denial stage meaning na hindi ako bulag. Hindi, kumbaga itong tumama sa akin, hindi ko actually denial, then hindi ko nga kayang tanggapin. Dinideny ko sa sarili ko na nabubulag na ako. Denial stage meaning siguro ano lang to, pag natapos yung gamutan binigay sa akin ng doctor, yung mga steroids, gagaling, makakita na ako ulit. Back to normal na lahat. So, yun ang denial sa akin na wala ito. Lilipas din ito. Okay. Kaya kumbaga pinipilit yung sarili ko magtrabaho. Okay. Before tayo kasi we are almost 30 minutes na. No? Magbe-break muna tayo. Babalikan kita pero ang gusto ko naman mangyari yung ating denial, yung masasabing yung struggle mo. Okay. Yung pumunta ka na ng Baguio. Na hinatik ka na ng tatay mo. Okay? Okay. Sige. Adrian, break muna tayo. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, host ng programang Kasama Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga trooper heroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak
at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster, Igan D. Capistrano, ng programang Kaunting Kalamang Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po at sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Okay, maraming salamat kasamang Romel. Ayan. At saka si ating kasamang Rick, ang ating panorin ninyo tuwing Sabado yan, 3 to 4. Yan, si kasamang Rick, ang Kaunting Kalaman. Yan. Scientist ho yan. Ang isang mga magaling na natin inventor. Anyway, balik tayo, Paulo. Yes, Kuya John V. Okay, ngayon, ikaw ay dinala na ngayon ng tatay mo sa Baguio. Yes. Okay. Paano naman tinanggap ng mama mo yung nangyari sa'yo? Pagdating ko ng Baguio, yung Kuya John V, talagang mahirap yung situation namin. Kasi lalo na on my part muna, bago kay mother, yung on my part, pagdating ko doon, talaga, yung scenario, just imagine yung scenario, pagbukas ng pintuan, umiiyak na ako, niyakap ko yung nanay ko. Kasi parang humingi ako ng tawad, na I'm sorry ma, patawarin mo ako. Sagot sa akin ng nanay ko, umabang umiiyak din siya, bakit ka humingi ng tawad, wala kang kasalanan? Sagot ko sa kanya, may kasalanan ako, bakit? Hindi na kita matutulungan. Kasi bulag na ako. Hindi na ako makikita for the rest of my life. Hindi ko na matutupad yung mga commitment ko na mabigyan ko siya ng komportableng buhay. So definitely kung sa akin mabigat, mas mabigat yun para sa isang magulang na makita nila yung anak nila na kumbaga lahat ng pangarap natunaw, nalusaw na eh. Makita nila yung anak nila na hindi na magagawa. Hindi na, kumbaga let's say, hindi na magiging normal ulit dahil bulag. At para sa kanya, ang dating sa kanya nun, kasalanan niya dahil siya ang carrier ng sakit eh. So nakita ko yung bigat. Actually, ang bahay namin nun, ang dating sa loob ng bahay namin, masyadong awkward. Hindi kami nag-uusap. Medyo may rift eh. May distance pareho. Hindi alam sasabihin ng nanay, hindi ko rin alam sasabihin ko. Ayoko makipag-usap, galit ako sa mundo. So yung pagdating mo, no, umiyak kayo, diretso ka sa kwarto, ganun? Ayaw mo makapag-usap. Ganun na nga, John V. Talagang nagkulong ako sa kwarto ko. Yung dati ko kasing kwarto noon, bago ako bumaba, may sariling CR na rin yun sa loob ng bahay. Doon lang ako. Hindi ako nakikipag-usap, dinadala ako ng pagkain. Mga pamangking ko, lagi akong irritable, mainit ang ulo ko. Wala, sa nanay ko, isang tanong, isang sagot, ganun lang. Wala akong pakialam sa mundo. Galit ako. Galit ako sa nanay ko, galit ako sa mundo, galit ako sa Diyos. Kasi ang question ko lagi ng panahon is, for 6 months, why me? Bakit ako? Bakit sa akin niya binigay yung gantong kapansanan? Bakit binigay ni Lord sa akin ng gantong kapansanan? Na feeling ko, ang ganda-ganda naman ang intention ko kay John V. Makatulong sa family, makaipon for the future. Yun ang intention ko eh. Pero bakit sa akin niya binigay itong kapansanan na to, ang mabulag? Ang dami namang masasamang tao dyan. Bakit hindi na lang sana sa kanila? Bakit ako pa? Yun ang frustrated. I was so disappointed. Depressed. Yun ang pinaka-word na nangyari sa akin. Depression ang tumama sa akin. I was so depressed for 6 months to be exact with Zanvi. Kung depression yan, anong klaseng depression yan? Ikaw ba'y nakapag-isip na hindi maganda?
maraming beses akong nakapag-isip at nag-attempt ng sinasabi niyong hindi maganda. Ilang beses kong ginawa. I tried killing myself to be for 6 months to be exact with Zanvi. Yung nanay ko halos itago niya na lahat ng mga pwedeng itago na pwede kong inumin. Umabot ako sa point of killing myself na magsasabit ng tali. Kung na-imagine nyo, isang madaling araw, may tali sa kwarto na hanap. Hindi ko alam kung paano. For 6 months, na iyak lang ako ng iyak tuwing gabi, madaling araw na bakit ako. Umabot sa point na magtatali, magsasabit na sana ako ng tali para tapusin. Dahil ang feeling ko kay Janvi pagka namatay ako, wala na akong problema. Kumbaga, hindi na ako, wala. Feeling ko wala na akong silbi. Wala na akong silbi sa mundo, sa society natin. Wala na akong pwedeng gawin. Bulag na ako eh. Ayokong gawin ng kahit anong gawin ng ginagawa ng bulag nun dahil para sa akin, nasa denial stage. Hindi ko ma-accept. Umabot ako sa point na magpakamatay. Ayoko na. Feeling ko pag namatay ako, mas makakatulong pa ako sa nanay ko. Dahil wala siyang dapat pakainin, suportahan. Patay na ako eh. Yun ang mga naiisip ko noon to just end it all. Tapusin na lahat. Talaga naman nakakaantig yung mga kwento mong yan. Although napanood ko yung sa MMK mo, pero hearing from you, personally, talagang nakakantig. Just only imagine that, yung 6 months, nasa loob ka ng kwarto, pakamatay ka. Anyway. Just imagine, Zanvi, bago ko nabulag, I was supposed to be, again, the youngest supervisor of that company. Tapos yung favorite sport ko for how many years since childhood? Basketball. Ngayon, ang kaya ko lang gawin, hawakan ng bola at mag-dribble, mag-shoot, hindi ko makita kung saan. That was so depressing. Yung for more than 10 years, almost all your life, naglalaro ka ng basketball. Yun ang nakatulong sa'yo. Tapos biglang isang iglap in just one snap of finger, wala ka nang makita. Yung pangarap mo na para sa pamilya mo, nangangarap ako mabigyan ng sariling bahay, pamilya ko, ganun. Wala lahat yun. In one snap of finger, tanggal lahat yun. Ang sinasabi ko nga parang ang point dun yung matanggalan ka ng isang sense. Ewan ko sa mga taong kumpleto dyan, kung ano mararamdaman, mawalan ng isang sense, napakasakit. I was at the peak of my career nung panahon na yun, 2001. Ang taas ng tingin ng mga tao sa akin. Kamag-anak, kaibigan, kakilala, ang taas ng tingin sa akin. Again, in just one snap of finger, kung gaano kataas ang tingin sa akin, gano'n na rin kababa. Nung nawala ng paningin, hanggang dyan ka na lang. Ang masakit na depression na tumama sa akin kay John V. Ewan ko kung naranasan nyo na rin. Siguro naranasan nyo na rin. Yung diskriminasyon. Yung ma-discriminate ng mga taong normal. Yung mga taong may kapansanan kagaya natin na hanggang dyan ka na lang, wala ka ng pag-asa. Yun ang masakit sa akin kay John V. Yung ma-discriminate, mabigyan ng negative label na hanggang dyan na lang tayo. Yung ang bulag, pag sinabing bulag, pagmamasahe, pamamalimos na lang ang pwedeng gawin. Yun, dun ang masakit sa akin. Yung parang lalong nagtulak sa akin na wala na akong pag-asa, hanggang dito na lang pala ako. Okay. Sinubukan mo ba lumabas ng kwarto, ng bahay, and then lumabas pumasyal kahit minsan, yung 6 months na yun? Yung 6 months na yun, hindi. Kasi to be honest, hindi. Ayoko makakita ng kaibigan, ayoko makakita ng may nakakakilala sa akin, mga teammates ko nun. Ayoko silang makausap, makita kasi ang feeling ko, pag kami lumapit sa akin, at makarinig ako ng, uy, kawawa naman si Paulo. Dati ganito to, dati ganyan yan. Parang mas lalo ako nagsi-self-pity na parang mas lalo masakit para sa akin yung kaawaan ako ng ibang tao. So ayoko. Si Mama nag-try na papuntahin yung mga ibang ka-teammates ko. Pero talagang wala, hindi mo ako magugustong makasama ng mga panahon na yun. Mainit lagi ulo ko. Okay. Galit ako sa mundo. Okay. So, fast forward tayo. Mm-hmm. What makes you realize na kailangan mong lumaban ulit? Ang turning point sa akin, yung time na magpapakamatay dapat ako, hindi natuloy kasi hindi ko nakita. Nakakatawa yung story pero ganun ang real story is pagtingin ko sa taas, hindi ko nakita kung saan ko sasabit . So ang point ko doon, lalo akong humagulgol ng iyak. Habang tinapong ko yung tali, umiiyak ako, nakaluhod, na even pagpapakamatay hindi ko magawa dahil bulag ako.
Alam niyo, nung moment na yun, habang umiyak ako, sumisigaw ako kay Janvi ng bakit ako? 3 audible words, rinig na rinig ko. Sabi sa akin, bakit hindi ikaw? So definitely, si God ang nagsasalita sa akin ng moment na yun. Yung doon sa rock bottom stage ko, bakit hindi ikaw? Nung na-realize ko yung bakit hindi ikaw, sabi ko sa sarili ko, oo nga naman. Ano bang nagawa ng isang Paulo Avellana para questionin ko ang mga plano ng Diyos sa buhay ko? Oo nga naman, anong nagawa ng isang Paulo Avellana para magalit kung ano man ang binigay sa akin, kung ano man ang pinagdadaanan ko ngayon? Ang point lang yon, nung moment na yon, kay Zanvi, kailangan ko lang ma-realize na lahat na nangyari sa buhay ko, yung kaguluhan, mess ng buhay ko. Na-realize ko meron palang message behind that mess. Isang sense lang palang nawala, sense of sight. May 4 pa pala akong senses na natitira, sense. Yung 4 na senses na yon, ang pwede ko palang ipagpasalamat kaysa magalit ako doon sa isang sense na nawala. So yung tipping point ng buhay ko na tama na tong depression na to. I need to let go and let God mag-move on. Magpasalamat ko anong meron ako kaysa magalit kung ano yung wala sa akin. Bumangon ako. Tumayo ako, lumabas ako ng kwarto, literal. Nakisalamuha ulit ako sa magulang ko, sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Nagsimula ulit ako. Tinanggap ko after the denial, ang importante kasi yung acceptance. Tinanggap ko kung yung sitwasyon ko. Everything happens for a reason. I mean, everything happens for a perfect reason, Pia Zanvi. Okay. Anyway, tuloy tayo. Anong ginawa mo, no? Para bumangon? Siyempre, lumabas ka na, nakapagsalamuha ka na, ganyan, ano? Ika nga anong first na ginawa mo na para masabi mong, okay, naak mo yung sarili mo. Anong mga steps na ginawa mong pwede mong lumabas ka into open do sa labas ng bahay mo? First step sa akin is lumapit ako sa family ko, humingi ako ng tawad, and humingi ako ng tulong. Humingi ako ng tulong sa kanila. Parang i-admit ko na yung in-acknowledge ko yung weakness ko, yung disadvantage ko, in-acknowledge ko sa sarili ko na itong kahinaan ko, hindi ko kaya ito, kailangan ko ng tulong nyo. So, nag-humble down ako. Nag-humble down ako na may kailangan nyo ng tulong, kailangan ko makapagbangon ulit. My point is, isang sense lang yung nawala. Ang point ko lang doon, hindi ko hayaang maging hindrance yung pagiging blind para maabot ko ulit yung mga pangarap ko. So anong point doon? Humingi ako ng tulong sa family ko. Nag-try ako magnegosyo. Nag-try ako magbenta. Kung anong pwedeng ibenta. Kung pagkain man yan, yung mga tinitinda nila, naalala mo kay John B, sila, yung negosyo nila, Tito Ricky, Tita Lito ng family nila, yung Econa Trade. Yun, nag-ahente ako dito sa Baguio ng mga tinda nila, Econa Trade. Mga nag-start ako, talagang unti-unti, pinulit ko yung mga pieces ng buhay ko noon, binuo ko yung puzzle ng buhay ko ulit. Start ako selling, ipon, konti, ipon dyan, benta dito, benta ganyan. Kumbaga, inangat ko unti-unti yung self-confidence. Importante maibalik yung self-confidence. Okay. So, ngayon, siyempre, nagbenta ka. Ipon, benta, ipon, no? Ika nga, lahat ginawa mo na ng paraan. Yes. No? Ang tanong ko, ito, fast forward tayo ulit. Yes. Actually, gusto kung pwede nang talagang pahabain oras natin, papahabain ko eh. Pero gusto kong talagang malaman nila, paano naging inspirational speaker si Paulo Avellana? Okay. Ang pinaka-short story dyan, may nag-invite sa akin, kaibigan dito sa Baguio, sa isang seminar, multi-level marketing company. Year 2005, na-invite ako sa isang seminar. Sabi ko parang potential, pwede naman kasi walang diskriminasyon sa ganung klaseng industriya . Kahit sino pwede. Kumbaga, may kapansanan ka ba? Wala, pwede kang kumita. Training lang kailangan. So, na-involve ako doon. Then may isang event, sabi sa akin, baka pwede ka naman mag-share. Kwento mo lang yung buhay mo,
Kwento mo lang kung paano ka bumangon, bakit mo ginagawa itong negosyo ito, ano nagtulak sa'yo. So for 10, 20 minutes, nagsalita na ako doon. Grabe, yung parang first time ko magsalita in front of 20, 30 tao lang yun. No? Pero sabi ko, wala namang mawawala eh. Saka hindi naman ako pwedeng dapat mahiya kasi hindi ko naman sila nakikita. So sa akin sabi ko, baka merong something sa story ko na pwede kong ma-share sa ibang tao. After ko mag-share, doon na, tuloy-tuloy na yon. Kumbaga, nalaman sa kumpanyang yon, na-invite na ako sa 50 na tao, 100 na tao. Unti-unti na na-develop yung skills ko na bilang speaker. Hanggang dumating ang point noong 2013, na-employ na ako kinuha na ako ng isa sa pinakamalaking multi-level marketing company sa Philippines as their inspirational motivational speaker. So kumbaga, hindi lang yung meron akong storya, dumaan din ako sa proseso na in-enhance ko naman yung skills, yung core gift na binigay sa akin ng God, yung speaking, yung public speaking, na dinevelop ko siya hanggang sa pinagsama ko siya ng story ng buhay ko, yung mapupulot ng tao. Nakita ko kasi yung purpose ni God to inspire more people na despite of what happened to me, andito ako buhay, nakatayo. Andito ako ngayon, nag-uusap tayo sa radio program mo. Kuya John, buhay ako. Kung ako isang bulag, nakatayo, nakabangon, not giving up, how much more yung mga taong kumpleto naman na walang ginawa sa buhay kundi magreklamo. So tayo nga may kapansanan, andito buhay tayo, gumagawa tayo ng aksyon. How much more? So kumbaga para sa akin, gusto ko marinig ng buong mundo yung storya ko para ma-challenge sila. So doon nag-start in 2013, dire-diretso na hanggang naikot ko buong Pilipinas. Speaking in front of 30 up to 5,000 na tao, sharing my story. So, talagang ito yung path ng buhay mo, sharing your life, giving inspirational talks, di ba? Yes. Ito na yung buhay mo. And Ito then, ika nga, masasabi kong, this is your career. This is my career, yes. Okay. So, maraming salamat doon sa mga... Yan. Yan eh. Yan yun eh. Yung career mo kasi bilang isang blind, wala pa kaming nakitang inspirational speaker na blind. Okay. So, kung ikaw, no, total, bigay na natin yung news. Yung news mo, no, para sa ating makikiraan po na listeners and viewers natin, no? Ano ang maibibigay mo sa programa na makikiraan po na tuwing Lunes? Yan. Di ba? Yan. Pagiging regular po ang ating si Paudo Avillana, no? Para maka-reach out. Kung tutuusin, hindi niya ho kailangan ito. Gusto niya lang talaga mag-share. Di ba, Paulo? Yes, Pinlandy. O sige, ano mo nga, invite mo sila doon sa ating sa every Monday. Every Monday. Ng ating programa. Yes. Sige, thank you, Kuya Zanvi. First of all, thank you, Kuya Zanvi, for this privilege na binigay mo sa akin. Kumbaga, answered prayer, isang way, isang medium ang makikiraan po para ma-spread yung news, yung word na gusto kong i-share sa maraming tao all across the country and outside the country. Yung mga gusto kong i-share, ibahagi yung story ko or kung ano pang mga inspirasyon, motivation na pwede kong ibigay sa mga listeners ng program mo sa makikiraan po. Yung giving hope sa hopeless. Yung mga depressed na kumbaga gusto kong marinig ng mga tao na kung ikaw dumadaan ka sa matinding problema ngayon, struggles, problems, trials ng buhay ngayon sa mga listeners, huwag kayo mag-alala. Dahil mas maraming tao ang mas matindi ang pinagdadaanan kesa sa iyo. Ang point ko lang sa mga listeners, sa starting this Monday, huwag kayong mawala ng... sa Monday, mag-start tayo magbigay ng mga hope sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Just don't give up. Don't lose hope. Don't stop. Don't give up.
merong message sa lahat ng mess ng buhay natin. So starting this Monday, 1 p.m., 1 to 2 p.m., maririnig niyo ako, sama-sama tayo. Mag-usap tayo, pag-usapan natin kung ano mga pinagdadaanan natin na sana makapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo kahit papano. Ayun. Thank you, John, this Ayun. privilege. Si Elmer Francisco, sa Elmer Francisco 2022. Maraming salamat sa inyo. Okay. Ngayon, ako'y nagagalak. Wala bakit. 2008 tayo nagkita. Yes. No? 2008. Ngayon, nagulat na lang ako, nag-asawa ka na pala. 2018. Pwede ko ba sila ipakilala? Oo, pakilala mo naman. Kasi yun ang gustong-gusto na makita ng mga tao. Yung pamilya mo. Hindi dahil kay Kuya Janvi, hindi ako matututo mag-talking cellphone. Baka ngayon nagpapatext pa ako. Si Kuya Janvi ang kauna-unahang nag-install ng mobile accessibility app sa cellphone ko. Kaya natuto ko mag-cellphone ng sarili. Kuya Janvi, nakakapagtago na ako ng mga sikreto dati. Hindi ko na pinapabasa yung phone ko. Pakilala ko ang aking asawa at anak. Andito, katabi ko kanina pa kay Zanvi. Si Sage. Yeah, okay. Say hi, Sage. Say hi. Hello. Ayun. Sage. Yan. 10 years old na siya. Ano kami ngayon? Homeschooling parents. Siya ito, homeschooling kid. Ito po ang aking lovely wife, si Pia Bianca Havellana. Ganda, no? Bagay sa itsura ko kay Zanvi, no? Bagay kay Paolo eh. Talaga naman, marunong pumili ang blind, ano? Oo, di ba? Kay Janvi, kaya nga, kilala ko siya eh. Hindi na ako naniniwala sa kasabihang love at first sight. Oo. Love is blind. Love. Saka tuwing nagde-date kami, blind date. Oo nga. Gagawa din kami sa program ng para konting teaser lang. Gagawa din kami sa program every Monday. May mga times na kami dalawa ng asawa ko, nagdi-discuss kami tungkol sa relationship, sa mga pinagdadaanan. May time din naman si Sage, kami naman mag-uusap para kumbaga makarelate family. Yun. Ayun ang mga masasabi ko na panibago sa makikinaraan po ng ating program. Itatouch natin, Kuya Janvi, lahat ng bye-bye daw, bye-bye. Bye-bye. Itatouch natin lahat ng bases. Meron tayong tungkol sa family, sa homeschooling child, sa business, lahat pwede nating i-discuss dito. Ayun. Oo. So, okay. Ulit, before we go to a closing, wait lang. Bago matapos, sabihin ko na pala yung parang title ng show every Monday. Ano yan? I'm possible. Okay. Instead of impossible, I'm possible. Kasi we are all possible. Yes. Everything is possible. With God, everything is possible. That's nice. That's nice. So, imbitahin mo ulit. At ako, I've been waiting for this opportunity na makikita ko na rin ang Paulo, no? Na masasabi kong, wow, mukhang talagang para dito ka, no? Yes. Kasi ang maganda din yung binigay mong concept na family. Kasi ito yung programa nagbibigay ng hope. Ito yung programa nagbibigay ng ibang attitude. Kung meron tayong babaguhin ng attitude, ito yung programang yon. So, shoot ka dito sa programang ito. Oo. Sige. So, sige, imbitay mo na for the last Janvi, ito palang may kasalanan ng lahat. Kaya nandito ako sa show. Si Mother, si Tessie. Hi. Si Janvi. Nagkita na tayo, Janvi. Kumaway ka sa mga listeners. Nakikita ka sa buong mundo. Yeah. Nakikita kayo sa buong mundo. Siya may kasalanan ng lahat. Yeah. Maaga lang, gwapang-gwapa yung anak niya. Maaga lang ang akong pinanganak. Nauna ka lang kay Janvi. Anyway, sige pa, Paulo. For the last time. Nagkaroon tayo kay Janvi ng show din na kaming dalawa ni Mother. Ayun. Sige. Para sa mga single parent, yung mga dumadaan sa mga gantong sitwasyon din. Okay, sige. Thank you very much, Paulo. God bless you all.
God bless you. Invite na Thank natin. you. Okay, dadaan na tayo sa sa huling hantong ng ating programa, no? Dahil tayo'y mag-umpisa na ho tayo sa konting reflection, yung sa nangyari, no? Dahil kay Paulo, no? Kasi yung storya ho ni Paulo, hindi yung storya ng karamihan. Ang storya ho ni Paulo ang nagbibigay po ng storya para bigyan tayo ng mensahe. Yung mensahe na sinasabi na meron minsan ay Diyos ho ang bumubulong sa atin. Minsan doon tayo kumukuha ng inspirasyon sa mga taong nasa paligid natin. Doon ho tayo pupunta. Doon tayo maghuhugot. Doon tayo magbibigay ng inspirasyon, pag-asa, no? At pagmamahal. Ang pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon, na akala natin tayo lang gumagawa, pero kung tutusin, ang Panginoon ang nagbibigay. So, munting dasal lang po, no, sa atin. Lord, nagpapasalamat po kami. Unang-una, panood lang namin si Paulo sa MMK, pero pinakita niya po sa lahat sa amin, kahit bottom rock na ho siya, pinapakita niya po sa amin na may pag-asa. Katulad mo nung nabubuhay ka pa dito sa mundong ito, malaki ang pag-asa na binibigay mo sa amin. Pag-asa na minsan nakalimutan at minsan tinanggal namin sa bukabularyo ho namin. Ito'y tinataas namin, Lord. Tulungan mo ulit kami sa pang-araw-araw. Amen. So, tayo'y magsasama-sama ulit bukas sa panibagong huntahan ulit. Yeah. Huntahan ulit tayo ulit para bukas. So, bukas, magkita-kita ulit tayo. Ito po si John V. Javier ang nagsasabi, not all things can do great things, but all can do small things with a greater love. Maraming salamat po.